I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone! Hello universe! It's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos updates. Ayan, nako! Magandang balita ito mga kababayan. Ha? Shoutout sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino, and OFW. Sabi ni Sara Duterte, walang kwenta ang Marcos administration. Sabi ng mga DDS, walang nagawa ang Pangulo. Sabi nila, walang kwentang gobyerno. Talaga ba? Baka hindi nyo alam. Isa sa 24 na Pilipino nakadetain sa Russia ay mga DDS. Who knows? Baka. Di ba? Sa kanyang pagpunta dyan guys, sa Asian Russian Summit, dyan sa Russia, ay talaga namang napakaganda ang resulta. Not only sa malalim na pagkakaibigan ng Russia at saka Pilipinas, siyempre, nandoon po yung mga bilateral meeting, yung pagkakasundo na mag-import, export, ayan. You know guys, ang Pangulong Marcos Jr., napakatalino, ang daming pamamaraan, yung skills ng kanyang pamamaraan, the best. Wala kasing label. Ika nga, walang nakakatulad sa label ng kanyang pamumuno. Yung kanyang leadership ay nakikita po sa buong mundo kung gaano sa kagaling mamuno. Yung lalo na yung pakikipagkaibigan niya sa bawat leaders or bawat leaders kung world leaders sa buong mundo ay talaga naman napakaganda. Sabi niya nga, mga kababayan, ito words niya yan yung friend to all, enemy to none. Yan si PBBM. Hindi lang matalino, mapagmahal pa sa kapwa Pilipino. Why? Ito isa sa pinakamagandang nangyari sa pagpunta niya dyan sa Asian Russian Summit, ang nakiusap through diplomacy sa Pangulo ng Russia na si Pangulong Putin, na hindi basta-basta yan guys ha. Biro nyo yan dahil siguro nakausap niya ang Pangulo at may pusong mamunito. Ganun talaga pag anak ng Diyos. Walang imposible. Guys, nag-grant ang pakikiusap ng Pangulo kay President Putin na palalayain itong 24 na Pilipino na nakadetain dyan sa Russia. Bukas, sabi ng Pangulo. Oh my gosh. What a good news. What do you think, peoples? Shout out sa mga Pilipino, kapwa nating Pilipino sa buong kapuluan ng mundo. You see? Sabi nyo yan ba ang walang malasakit? Tingnan nyo yan. Diba guys? Galing ng Pangulo. Para kumpleto, detalyado. But siyempre guys, saludo tayo sa pinakamagaling na Pangulo sa kasaysayan ng mundo at ng Pilipinas. Walang iba kundi ang Pangulo ng Pangulong Marcos Jr. except lang kanyang ama. Diba? Saludo of course sa Marcos admin, pinaka-the best admin sa kasaysayan. And siyempre, we would like to thank to the President of Russia, si President Putin, na binigyan tayo ng pagkakataon at pinagkaloob din naman sa bansang Pilipinas through our President Ferdinand Marcos Jr. na palayain yung 24 na Pilipino nakadetain. Abangan natin ang pag-uwi nila guys ha. Mismo na ang Pangulo ang nagsabi. Para kumpleto detalyado, panoorin nyo. Eto na. Sabi dito mga kababayan, after 9 months in detention, 24 Filipinos in Russia will finally be on their way home to be reunited with their families. OMGs. You see, I thank President Vladimir Putin and the Russian Federation for their assistance and cooperation in bring this matter to a positive resolution. You see guys, kudos naman talaga sa pinakamagaling na Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Sasabihin nyo na naman, may malita na naman si Putin. Kaya nag-grant yung pakiusap ng Pangulong Marcos Jr. na iuwi yung 24 na Pilipinos na nakadetine dyan sa Russia. 2 taon din yun guys ha. Sasabihin na naman mga DDS, may malita yan si Putin. See guys, palakpakan ng ating mahal na Pangulo. Thank you Mr. President. Ayan, sa wakas, uuwi na ang ating mga kababayan. Kaya sa susunod,
Huwag na kayong pasaway. Katigasan ng ulo nyo. May ginawa kayo siguro hindi maganda. Kaya yan, nakulong kayo. Gumawa kayo ng kabutihan. Eh kung nagkataon si Digong, ang Pangulo, maiuwi ba kayo? Ay, nako. O, ilang beses, ang dami ng mga ganyang klaseng mga nakadetine ng mga Pilipino kaya sa iba't ibang dako ng bansa. Through diplomasya, pagkikiusap. Biro nyo yun? Oh, you see? Baka bukas, abangan po natin guys yung sasalubong talaga mga yan. For sure. Gusto niyo yung pruweba? Ito. Sabi ng mga nagkukomento, maraming nagkukomment dito ng mga DDS na walang utak. Himbis magpasalamat na lang. Sasabihin wala, uutang na naman yan sa Russia. Sabing ganun. Talaga kayo? Saan mo ba nakukuha yung mga wrong naratibo nyo? Wala. Saan nyo nakuha yung mga fake news na yan? Gawa-gawa yung istorya Oy, kung manghihiraman ng Pilipinas, doon yun sa Asian Development Bank at saka World Bank. Kayo naman, wala kayong utak talaga. Sabi ng mga nagko-comment, inggit na naman kayo mga DDS. I love you, Mr. President Marcos Jr. Saludo talaga ako sa iyo, Mr. President. Oh my gosh. Diplomasya that delivers result. Yes, hindi basta-basta napapa-oo si Putin. Ay, oo guys, sa totoo lang. Pero pagdating kay BBM, nahihypnotize si Putin siguro guys. Siguro sabi ni Putin, napakabait naman itong tao na ito. Why not hindi pagbigyan? Total naman maganda ang kanyang layunin. O di ba guys, parang ganun ang datingan kay Putin. Yan lang man thinking ko lamang. Malinaw na may respeto, may pakikinig at may aksyon sa concern ng ating Pangulo para sa Pilipino. Oh my gosh, 100% guys. Totoo yun. Mahal niya nga ang Pilipino O sasabihin naman ng iba, bakit si Digong hindi niya kayang pauwiin? Oy, mabigat ang kaso yun. 2017. Crimes against humanity. Kayo naman DDS kaya. Yun mga DDS kaya yun. Mga Pilipinos na i-release. For sure, mga DDS yan. Baka ghost release yan. Sira ulo din, mga DDS. And then, send kapwa Pilipinos to outsider. Nakakatawa na saan yung consistency. Ay, nako. If they do that, that means 24 Filipino are safe without going to war against Ukraine. Mga sira ulo to. Hardworking president the Philippines ever had. Yes, that's correct. BBM lang sa kalam. One ex-president in ICC when iba yung ibang kaso nun. Iba yung kaso dito mga to. Si Digong talagang matindi. Pumapatay talaga yun. Glad to hear that 24 of our kababayans were released at makakabalik na sila sa kanilang pamilya. Sana po wala ng buzzers na sasabihin ay ano ang kapalit. Yes, malita na naman Just be thankful it's correct. Yun 'di ba guys? Appreciate nyo naman ang Pangulo. Pangulo ng bansa yan Yung ibang Pangulo, ay ibig ko sabihin, yung mga banyaga sa balat ng lupa, mga Pangulo ng bawat bansa, nirerespeto ang Pangulo. Tingnan nyo nga. Nirerespeto si PBBM, pero kayo, isa lang kayong kutong lupa. Kung makapagsalita, makapanira sa Pangulo, wagas. Tingnan nyo yung mga sarili nyo, mga surot talaga kayo. Ito pa guys, baka sabihin nyo fake news na naman. Ay, nako, tumigil kayo. Last night, after we were talking about it, she said, don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home, back to the Philippines and back to their families. Wow. Last night, after we were talking about it, she said, don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem. And now, the 24 Filipinos will be released. They are ready for deportation tomorrow by 5 p.m. So those 24 will be going home, back to the Philippines and back to their families. Last night. Ano na? Siyempre, congratulations naman sa ating mga kababayan na na-detain dyan sa Russia. Next time, magpakabait na kayo, Kung wala tayong PBBM, hindi kayo makalabas, sige kayo. Si Yusek Castro, tuwang-tuwa. Kahit ako guys, tuwang-tuwa ako bihirang ganitong klaseng Pangulo kaya. Saan kayo magiging niyan, di ba?
So, welcome home. And, for sure, sasalubungan sila tomorrow. So, let's updates natin sa inyo yan, guys. Okay? And, siyempre, magpasalamat tayo sa ating mahal na Pangulong Marcos Jr. sa kanyang magandang layunin na talaga namang hindi matawaran ang kanyang galing at talino sa mga pamamaraan niya. Iyan ang the best na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Except lang yung kanyang ama. Thank you guys for watching, and thank you to our beloved President PBBM, and to God be all the glory. So yun guys ang aking pinaka-latest update. Ika nga, God bless Philippines talaga. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye bye, and babush. God bless Philippines. There's more. Bye everyone.